po ang ating Panginoon sa mga bagay na hindi natin maintindihan mga paraan niya. No? Subalit, at tunay na pagpapasalamat ko sa ating Panginoon ay yung nangyari sa akin noong nakaraang linggo. Magamat ito ay napatupo ko na sa prayer meeting, pero nais ko lang rin i-share sa inyo yung kabutihan ng ating Panginoon, yung himala na ginawa niya sa aking buhay. Last week lang yun, bago magpagyo ng ano po, yung nakarang bukod pa sa Nando ba yun? Opong, tapos Paulo, yun, Opong. Yung last week na Merkules, nagbiyahe ako lang papuntang galing Cavite, papunta na ako ng Mindoro. So, yung trabaho ko, driver. At may sakay ako na Arkina, na mga gamit, lipat gamit, sa iba naman lipat bahay. Sa mga gamit ang dala ko, tsaka 3 tao lang. Nung nasa Batangas Pier na kami, dumating kami sa Batangas Pier, alas 8 ng gabi. At Merkules pa lang yun, ang bagyo ay Biyernes pa. Napakalayo pa. So, pero nung bandang alas 12 ng gabi, alas 8 ng gabi, nag-declare na ng walang barko na masakyan. Pero nagpapasarali pa rin ako, baka sakali na meron pa rin barko na lumakas ang loob o makabiyahe pa. So, sabi nga ay nag-declare ang Montenegro na alas 12 may dyan ng gabi ay meron daw. So, yung nantay ko yun. So, pag sabi ay nandun kami sa barko alas 12 may dyan ng gabi. At maya-maya, pwesto na ako doon sa naligaan sa taas. Pati yung pasahero ko, pwesto na rin sa taas. Maya-maya ako makita ang Coast Guard, sabi, hindi na makatuloy. At mayroon daw bagyo, signal number 1 raw. Sabi ko, paano nag-signal number 1? Kaaliwalas ng panahon, magandang hangin-hangin. Ang Merkules pa lang. Sabi sa bulletin, Biyernes pa lang ang bagyo. Siguro alam naman natin lahat yun, na monitor natin yun dahil talagang yung bagyo kinahin na abangan. So sa madaling sabi, pinababa kami. Hindi na tuloy yung biyahe. Hanggang ang sumunod na biyahe ay Sabado na. Sabado na yun, medyo mahaba lang ito, pero tignan natin yung kaputihan ng Panginoon na ginawa sa aking buhay. Nung pinababa na kami, sabi ng pasahero ko ay hindi na raw sila tutuloy. Kasi nga ang galing Cavite hanggang Santa Teresa sana ang baba noon ay sabi itang baka linggo pa ng mag-resyo, gano'n, Merkules, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo, alas 4 na araw pa bago mag-resyo ang barko. Sabi ng pasahero, paano kayo mag-antay nito? 4 na araw. So siyempre, praktikal talaga, bakit nga naman mag-antay doon? Ang ginawa ng pasahero, nag-decision siya na ipiyahe ko siya ng Bulinaw, Pangasinan. Imagine, from Batangas Pier, alas 12:30 ng gabi, alauna na madaling araw na halos, alas 2. Pinagbiyahe niya ako ng Bulinaw. Alam niyo ba yung sikusan ng Bulinaw? Pag mula Batangas Pier, dinogel ko, 8 oras ang biyahe. Straight yun, walang hinto-hinto. Dahil sa Google, yun ang approximate ng Google ay 8 oras. Bulinaw, Pangasinan. Dulo na yun Pangasinan, dagat na yun, kasunod ng lumabas sa Philippines Sea. So, sa madaling sabi ay nag-usap kami. Sabi ko, kung may sasama sa akin para makarating doon at makabalik, punta ako. Sa pag-usapan niya, sumama sa akin yung maglolo. Isang 7 years old, 10 years old at isang lolo. Kasi lolo na rin. 63 siya, ako 62. Lolo na rin. So sa madaling sabi, nagkasundo kami na ilan ko sa Bulinaw. Pero sabi ko, hindi ko kaya i-straighten. Kasi galing tayo sa Piyat. At talagang mahirap i-straighten. Tampo kami, galing araw
takbo ako hanggang Bulinaw. Dadaanan ko yung NLEX, Isitex, at saka Tiplex. Tatlong expressway yung dadaanan ko. Pang-apat yung SLEX, yung Laguna. Yan, pang-apat na expressway yan. So, bali, apat na expressway. So, sa madaling sabi ay naabot namin yung Pangasinan ng alas 10 ng umaga. Umaga na. So, pero tatlong tigil ako nun. Natulog ako. Pagkakaramdam ko lang ang tulog sa lahat. Sa gasolinahan. Pero nung makababa na sila ay nag-iyak na rin kami bumalik. Sabi ko doon sa maglolo, tara na, samahan niyo ako ha, hindi na usapan. Okay naman, sabi ko, kain mo na kayo. Alas 12:30 na ang tanghali. Nung kumakain ka ng tanghalian. So, tanghalian talaga. So, kumain kami, sumubol ako ng konti, siguro isang cup na rice, saka sinigang na baboy ang ulam eh. Sabaw lang ako, saka gulay. So, kain kami, tapos alis na kami. Nung mga bandang alas 2, nalagpasan ko na yung Lingayen, Pangasinan, ito na po yung nangyari sa akin. Nag-iba yung pakiramdam ko, sabi ko na, sa dati kong ginagawa nga, natulog ko lang yan sa gasolinahan. No? Sabi ko sa mga lolo, teka ko lang, tabi ko muna, medyo naantok na ako, tabi ko muna. So, nung may tabi ko, mga alas 2 yata na, o nauna ng hapon, sa Lingayen. Nalagpasan ko na yung bayan ng Lingayen, nalagpasan ko na may isang barangay na akong dinaanan yung Buligon ba yun? Buligon. Asat, parang gano'n. Pagdating ko sa barangay na yun, yun nga, sinumpo ko nung dati kong naramdaman. At, pero, nung nahinto na yung sasakyan sa gasolinahan, ay paiba ng paiba yung pakiramdam ko. Talagang hindi kagaya ng dati, ng mga normal. So, ayun na. Yun nga, yung nagdilim na yung paningin ko, nagpa-blur, maulam, samantalang mainit naman, wala pang bagyo. Ganito panahon, init. Pero yung paningin ko, nag-iiba na. Sabi ko, tapos yung aking kamay, tinitignan ko, punta-punta. Tapos yung lolo, sabi ko sa kanya, tinawag ko, sabi ko, Brad, masals ko nga yung kamay ko, sandali. Pero doon ako nakaupo sa akin kung para sa driver side. Doon ako nakaupo, di ako bumaba. Sabi ko nga, iba na yung pakiramdam ko. Sabi ko, Brad, i-massage mo na. Parang matagal. Siguro mga 10 minutes o 7 minutes akong gano'n na kaiba. Sabi ko nung medyo pero di ako nagpapanik. Sabi ko doon sa matanda, Brad, galing ako sa clinic. Sa pinakamalapit ang clinic, tawag ang president. Ha? Nervous din yung matanda. Sabi ko, sige lang, tawag ka lang. At para madalang ako ma-prestige lang. Siguro sa pagod lang ko. Pero yun nga, iba na yung pakiramdam ko. Sabi ko, Lord, hindi ko pa ito oras. Sabi ko, pero iba na yung paningin ko. Nalambot na ako, nanghihina na. Nalalangin ako. Sabi, naalala ko naman yung Panginoon. Lord, ganun naman talaga tayo, di ba? Pag sa mga oras na talaga, mga gipit, tumatawag tayo sa ating Panginoon. No? Yung mamisan naman, yung mga panalangin tayo na biglaan lang, gusto ko yumaman. Pero yung time na talagang wala ka nang magagawa, ay talagang doon pa rin sa dulo, sa ating Panginoon pa rin tayo lalapit. Amen po tayo. No? At kung nga, nalangin ako, Lord, sabi ko, ano na ako, humingi na ako ng tawad, lahat na ako, habang tumatawag ng president. Sabi ko, Lord, kung naman yung mga pagkukulang ko, pagkakamali ko, nagsisi na ako. At hinihingi ng tawad sa kanya. Sabi ko, Lord, alam ko hindi pa niyo yung oras. Tapos pinaalala ko sa ating Panginoon. Sabi ko, Panginoon, alalahanin mo yung ginawa mo kay King Hezekiah. Amen? Si King Hezekiah po ay nanalangin sa ating Panginoon
nung siya ay patindi na yung kalagayan niya sa kanyang physical na katawan. Kung mabasahin niyo po yan sa First Kings. Sabi na yung Sikaya, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na buhay. So, sumunod ng Panginoon at tinawag niya si Apostol Pablo. Sabi niya, puntahan mo si Sikaya, i-hands mo, panalangin mo, at bibigyan mo pa siya ng 15 years. Amen? So, yun ang kwento doon. Habang ganun ang kalagayan ko, yun ang naalala ko yung salita ng Panginoon doon sa King Sikaya. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa rin ako ng pagkakataon pa na mabuhay. Parang hindi pa ako tapos. Parang gano'n. Kasi pag pinaalala ko rin sa Panginoon yung mga ginawa. Pwede naman natin gawin yun eh. Ipaalala sa ating Panginoon kung ano yung mga nagawa natin kabutihan para sa Kanya. At nasa gano'n ay yun yung relasyon ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, gano'n lang ang ginawa ko, Lord. Sabi ko, kung oras ko man po ito, patawad po sa lahat ng aking mga nagawa, sa aking mga pagkukulang. Talagang seryoso na talagang nakipag-usap na ako sa ating Panginoon ng oras na yun. Talagang wala na eh. Sabi ko, ito na natin oras na rin. Pagdating sa clinic, ay tinanggihan ako ng nurse. Sabi ng nurse, dali na ito sa Lingayen District Hospital. Pero ano pa yung desyo ko? Kaya na talaga hindi ako makatayo, hindi ako makalakad, naka-wheelchair ako eh. Nasa clinic na ako. So, dumating na yung ambulance. Bago-bago pa yung ambulance yun. Talaga sabi ko, parang ako yung lang una. Bago. May bago talaga. Nung papunta na kami sa Lingayen District Hospital, medyo gumaganda na yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko, sige lang, pinabayaan ko lang sila na nandito ko sa Lingayen. Mula doon sa clinic na yun, 6 na kilometro pa ang Lingayen District Hospital. So mahaba pa. Parang mula dito hanggang Kaminawit, balikan. Halos ganyan kalayo. So, ayun nga, nang nasa District Hospital na ako, ang resulta pala ng aking pagtaas, pag naramdaman na yun ay yung aking blood sugar. Umabot ng 300, maybe. Mataas pa rin ang aking blood sugar. So, first time ko yun na nangyari sa akin na sa pagpamaneho ko. Gawin pa man, noong 2016, nag-umpisa na ako ng maintenance dahil nakaranas din ako ng ganong klase, pero hindi ganon na nagdilim ang paningin ko. Yung nagsisimula pa naman tayong tumaas ang cholesterol, tumaas ang blood sugar, mga ganon. So, doon pa lang nagsimula. So, ayun, magmula 2016 hanggang ngayon, ito naman ulit na pinakabatin ko na itong nakarang linggo lang. So, tingnan natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. No? Dinidig niya yung ating panalangin. So, talagang simula sa Saudi pa lang ako, tuwing makakaramdam ako ng kung anumang problema, ay lagi ako nakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko, there is power in prayer. Manalangin po tayo. Yun po, napaka-importante. No? Yung prayer meeting po natin, napaka-powerful po yan. No? Ipinapanalangin po natin yung ating mga kapatid na hindi na sila nakakadalo, subalit mga kapatid na hindi nakakadalo, na ipinapanalangin namin ay meron pong power sa panalangin po ng bawat isa sa atin. So yun po, talagang tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. At nung paglabas ko ng District Hospital, alas 5 na ng hapon, at hindi mo na ako tumakbo. Nagpahinga muna ako sa bahan, natulog muna ako ng 2 lamanda. At hanggang alas 10 ng gabi, saka ako tumakbo na papunta ng Cavite. So yun, binaybay ko yung tatlong expressway sa talagang yung nirestore ng ating Panginoon yung aking kalakasan. Hanggang sa nakauwi ako dito sa ating lugar. So, salamat sa Panginoon. Tulad nga talaga ang Panginoon kapag tayo ay humilig sa Kanya, ay hindi po tayo malulugod.
natin, buong puso natin itong tinatara sa Kanya, tunay na ating Panginoon at tutulong sa Diyos namin po. Amen po. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ngayon po ay magbabasa sa atin ang scripture reading si Sister J at sundan po ito ng salita ng Diyos na galing sa atin ng ating mga pastor. Magbukas po tayo ng Biblia sa 1 Peter 3, 10 to 12. Sinasabi po din sa verse 10, ayon sa nasusulong, ang mga nagnanais ng payapa at sagadang pamumuhay, di lang nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang paglilindang at madahing pananalita sa kanyang labi ay di dapat mamutawan. 11. Ang masama ay iwasan na at ang gawin ay tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na payapa. 12. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang kasamaan ay kanyang sinasalungan. Tuwagan po natin si Pastor Carly. Haleluya! Pagay na Panginoon, ang makabuti ng Diyos. Ano sa lahat ay hindi ka rin na Panginoon. Sumangin ko, tawag ko natin ang Diyos. At hindi kami nagating na pusta na magdala sa mga kailangan ito. Dahil hindi ko na pinatuloy. Para simula ang ating magkabasama para sa Panginoon ng Diyos. Mula sa buwan ko siya rin, maraming kami dapat itatapos sa lahat. Kaya ang Diyos ay buhay at pumili ng ating mga Panginoon. At salamat na at tayo hanggang sa Diyos at ang nagtutulong sa Diyos. Pagkulat mayroon tayo mga pinuntan ng naman. Kaya kanya patuloy na nilulunasa. At talaga napakabuti ng Diyos sa araw ito na hindi na tayo magandang panahon. Salamat sa kanya na marami talaga mga masasabi tayo na sa nakaraang mga bagyo. Sira ng mga panahon na bumaba. Pero dahil nananalaan tayo, at yung panalangin ng mga banal o ofisa, ang kapangyarihan, hindi na tayo magpapagawa para magpapagawa tayo ng kapag-matis ko tayo. Kasi ba nananasin natin parang na amin nakakapag-bilang naman yung mga palay ng nakaraang bulan. Talagang nagdaan mo nakatulad sa pasada nila yung palay, yung medyo iba na yung kulay. Kaya habang nagtulog na sa panahon na nag-aaral yung mga kapatidan ay dumating ang ibang panahon. Kaya alalayan ko tayo na alalayan tayo ng Panginoon kasi kalupan ng Diyos na ang mga Kristyano ay umunlad. Hindi lamang spiritually, umunlad sa aking kabuhayan. Amen! Kaya
ito na kita natin yung himala ng Diyos na gagawin sa ating mga buhay. Talagang yung yan kami kapatid ay kanilang na himala ng Diyos. Pero sa mga silang na kung natin mga sa amin mga silang na marami pa kami naman nagmunda sa katawan, no? Kasi physical humihingi na tayo. Marami tayo sa iba't ibang mga karamdaman at kahinaan. Kaya pag sinunod ka na talagang hindi mo na ma-enjoy yung panahon ng kabataan mo na hindi mo kainin. Hindi na tayo. Kaya itong biyaya ng Diyos na i-explain ng Diyos ang ating buhay. Kaya maganda po yung halimbawa sa Biblia na ang bawat tao ay kailangan takda. Kung kailan ka papalang sa buhay ko, nakatakda na po yun. Pero dahil sa mayroong makahilingan sa Diyos, dahil ikaw anak ng Diyos at pinalulugdan ng Diyos, ang Diyos ay nagbibigay ng espesyal na pabor. Amen. At ano yung mga araw na yun? Sinabi sa kanya ng propeta, ayusin mo na ang kabahayan mo. Kasi nagkaroon siya ng kalandangan. Hindi ka nagagaling. Kailangan ayusin mo na ang pamilya mo, handa mo na sarili mo. Kaya nakatagda na kanyang isa sa mundo. Kaya pagkalis ng mga propeta, umiyak pa yung hari. Umutay pa ka ng hari sa opisyon. At nanalangin siya sa Panginoon. Hindi pa siya ang mga kung isa, tayo na lang natin. Pag ano natin pumanaw pa, di ba? Kaya may tayo, ayun, bigyan mo pa akong pagkataon na mabuhay pa. Pero hindi pa tapos ang aking misyon sa mundo ito. Kaya yung din na mag-iapos ng Pablo. Para sa akin naman po, ang ito sa mga makakaitan natin. Pero, kung sa akin lang, sabi niya, kung sakali ako mga pumahal sa mundo, Panginoon po yun, dahil kumbaga, graduate na po at tatanggap na kung nagtipalang kami sa mula sa Diyos. Pero kung sa aking puso, sabi niya, sana huwag mo na. Marami pa akong gustong gawin. Marami pa mga kaluluwa ang gusto kong maligtas. So ito namin ito, talagang yung pinsabi ng kapatid. Umiyak siya at umiyak siya sa Panginoon. Ha? Ano yung puso na pala dapat? Ano? Ang sabi sa kasalan mo, kaya na po yun, kailangan nakatulog sa kanya ng mga anak. Kaya, nung makita na pala na kung iyak na namin ito, sinabi niya ito kayo po, Pita, bumalik ka, sabihin mo sa kanya, i-extend pa ang iyong buhay ng 15 years. Kaya buti pa lang gawin ng Diyos yun na siraan niya yung kanya nakatakda sa'yo dahil mahal ka ng Diyos. I-extend niya ang iyong buhay. Dahil kayo alam ng Diyos, ang
apo ng Diyos namin sa sumasayo. Kayo ba'y kinalulugdan ng Diyos? Amen? Amen. Kapag kinalulugdan ka ng Diyos, may espesyal na pabor ang Diyos sa atin. Kaya ito na ang tanda sa mga anak ng Diyos. Okay. Hirap na rin ang patuloy. Dami na umaatake ng mga karamdaman. Allergy, gawa ng mata ko kahit minsan. Malabo na hindi na nakalala, hindi na kami lang pinilala, para kami na lang. Gawa ng mata ko. Salamat sa Panginoon. Ito to, dahil yung mga dami ang hinihiga sa katawan, ay labang ko nabubuhan sa itin na Panginoon. Kumbaga, hindi nakalalayan ng Panginoon. Kaya sa ito, salamat sa Panginoon. Ang Diyos mabayhawak ng ating buhay. Kaya, kapag nanalangin ka, sabi ko na, tumawag ka at ako tutugon ng nangyari ang bagay na mahal at hindi mo nangyari. Kapag nanalangin ka sa Diyos, kapag sa puso, may nangyayari, amen? Hindi natin alam, kumikilos ang Diyos. So, yung nangyari sa ating kapatid, talagang kumikilos na ang Diyos. Ano, gusto ko pang makauwi sa pamilya ko. So, yun ay himala. Ang Diyos ay gumagawa ng mga mga tao pa hinanap mo mga kapatid. Okay. Pawin na Panginoon, tayo na yung magkasalamat. Panginoon, salamat sa lahat ng mga katotohanan na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat Panginoon. Salamat tayo kami mga indas sa aming mga katawang lupa. Dahil kami rin Panginoon ang aming Diyos na nagpapatayin. Salamat po Panginoon, dahil na sinasabi sa lahat ang Diyos ay nagpapatayin. Kaya salamat Panginoon, at muli aming inikilala at nangyayarahan ng Dalang Espiritu sa aming kalagahan, ng Dalang Espiritu ka, kasama namin ng araw ito, na ito namin. Salamat po ang kasagutan pagkalubulan namin, at ito po natin sa kasangulihan, sa ito sa mga ugat-init, kasama ang batis aming Panginoon, para masakala, pangit namin nakilala, at naranasan ng iyong manimala sa aming Panginoon. Lord, salamat sa inyo gabi sa mga ito, ito ang samutulanan sa kanikanan ng Panginoon, at kapatid ka, namin po ang Kristo. Okay. Yung ating pong mga talata ay binasa sa ating pagkain. First Peter, chapter 3, verse 10 to 12. Una po talata na ay kabanatang 3, talataang 10 hanggang 11. Pero dito po tayo sa verse 12. Ating mga pagsamahan guys, Lord. Ang paningin ng Panginoon. Ang Diyos ay gumagamit na bahagi ng tao para nabigyan natin ang Diyos. Kaya ang Diyos ay gumagamit natin na tinatawag na anthropomorphic expression. Gumagamit siya ng bahagi ng tao at kahiyan ng tao para maunawa natin kung ano ang Diyos. Kaya
gumagamit siya ng bahagi na katulad ng bahagi ng tao para manunungan natin siya. Kung ano katangian natin. Kaya, sa Biblia, inabanggit yung mata ng Diyos. Ano ito may mata? Ang Diyos, kahit na ng Diyos, kapag nakikinig ng Diyos, may kamay ng Diyos, may puso ang Diyos, may tinig ng Diyos. Yun ay katangian ng tao. Yun ang ginagamit din ng Diyos para maunawa natin kung ano ang Diyos. Sabi sa kasulatan, ang Diyos ay Espiritu. Juan 4:24. Ang Diyos ay hindi pisikal at tulad natin. Pero hindi natin maunawaan ng Diyos sa kabuuan ng Panginoon Diyos. Pag naunawaan mo ang lahat ng kabuuan ng Diyos, Diyos ka na rin. Dahil ang Diyos ay napakalawak. Pero gumagamit ang Diyos ng mga dahil ng tao para maunawaan natin ano ba ang katangian ng Diyos. Lapit sa kanyang pag-ipag-din, pakipatungo sa tao. Kaya, mga sinabi ng Diyos, nilangin natin ang tao ayon sa aking nagawa, ayon sa aking langit. Ito ay hindi tumutukoy sa pisikal. Dahil ang Diyos ay walang pisikal, ang Diyos ng Espiritu. Tumutukoy yun sa moral, spiritual, unisultan. Moral, moral. Sa Genesis chapter 2, verse 7, ang tao ay binubuo ng katawan, ng spirito, ng kaluluwa. Sabi doon eh. Ang tao ay nilalang ng Diyos sa alagad na lupa, pisikal, at hiningahan ng Diyos sa kanyang na hininga ng buhay, yun ang espiritual, espiritu ng Diyos. Ibig sabihin ng espiritual, ng human hininga ng Diyos, kaya tayo ng buhay, at tayo naging kaluluwa, buhay. Okay. Nakikita ng Diyos kung ano ang ating ginagawa. May paningin ng Diyos. Kaya ano man ating ginagawa sa buhay nito, pagbibigay sulit po tayo sa Diyos. Maraming may mga tao na pwede siya magtago sa tao. May mga lihim na tao na walang nakakalam. Siya lang. Pero alam ito ng Diyos kung ating may tatagong bagong tao ito. Kaya yung nangyari na korupsyon sa gobyerno, sa DPWH, ito sabi ng mga kontakto, ng mga kasapot. Sabi, balik na sa tayo, wala na tayo. Lihig. Ilang taon nito yun. Nagpasasak sila sa kayamanan. Siguro, baka ko lang para ay pagpuso. Yung mga tao na akala nila wala na akala na kanyang mga ginagawa, hindi na alam ko yun. Akala nila ang mga gumagawa ng korupsyon ito ay hindi matutupasan. Alam mo, pag sobra-sobra na, gumagawa ng Diyos ng paraan. Gumagawa ng Diyos ng paraan. So, nagpadala siya ng maraming ulan. Nagkaroon ng baha. Kaya sabi ng tao, bakit tayo binabaha? Na sana yung mga project na yung project na ginagawa, bakit kami napaparitalo? Kaya, nagkakita na yung project. Ibig na tahan yan. Talagang yung korupsyon. Kaya kung minsan, akala ng mga tao, ligtas na ako, wala nakakalam na ginawa. Nilirigil yan ng Panginoon. Kapag, sobra na.
Okay, dalawa. The eyes of the Lord is keep watch over the believers. Ang mata ng Panginoon, ang kanyang pagiging ay laging nakatitig, nakabantay sa mga mananampalataya. Huwag naman ang mata ng Panginoon para sa lahat, walang magtatago. Ang mundo ito, pero especially, ang paningin ng Diyos ay laging nakatingin sa mga mananampalataya. Espesyal. Kaya bawat sa atin, pag Kristyano ka, anak ka ng Diyos, ang laging nakatingin sa iyo ang Panginoon. Psalms, mga awit, chapter 139, verse 1 and 3. Ako ay iyong sinayas. Sabi dito ni Haring David. Ako ay iyong siniyasa. Patid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mo nang nalalaman. Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Verse 3. Ako ay iyong nakikita, ginagawa. Iyong nakikita, ginagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain mo ay pamang iyong nalalaman. So, alam ng Diyos aking mga ginagawa. Kaya, kapag anak ka ng Diyos, wala ka nang may naakin na sa ginagawa ko, okay lang. Isipin mo, nakatingin sa iyo ang Diyos. Ito ay nagbibigay sa atin ng paalaala. Pag gumawa ka ng mali, sa paningin ng Diyos, alam ito ng Diyos. Sa iwanin din sa atin, sa bawat mananampalataya, alam ng Diyos kung ano ang ating mga ginagawa, kung ano ang ating buhay. Kung isa nakakagawa tayo ng pagkakamali, haring makita yung sa harapan ng tao, pero sa harapan ng Diyos, hindi tayo natin ginagawa. Binibigyan tayo ng Diyos ng warning, babala sa puso natin. Sino sa atin na kapag gumawa tayo ng pagkakamali, pagkakasala, ay walang nanulumbat sa puso nyo. Hindi nyo nararamdaman. Puro kailangan. So, hindi kayo nakakatulog. Dahil inisip hindi kailangan ko yung mali. Alam mo, kumikilos yun, nagsasalita sa ating mga puso. Alam natin mali ating ginagawa. Subalit kapag tayo patuloy na nagmamatigas, hindi natin pinapansin ang sinig ng Diyos sa ating puso, ano po yung mangyayari? Kaya na naman, sabi na sa testimony na magpahain tayo ng ginawa ng Diyos, magpapalak mo ito, pagpapalak ng Diyos. Ang pinapalak ng Diyos ay mga anak niya. Hindi pinapalak ng Diyos ang hindi niya anak. Kaya hindi ka binibigyan tayo ng disiplina. Dahil pinapalak ng Diyos, gusto ng Diyos, bumalik tayo sa makinig. Kataan ng Panginoon. Gabriel chapter 12, verse 5 and 6. Ang pagpapalak ng Diyos, hindi naman parusa rin. Hindi nagdagaan ng Diyos, pagkakata. Ang pagpapalak ng Diyos ay isang pagtutuwid para bumalik ka sa Panginoon. Kaya sabi, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Bakit tayo pinapagawa natin mga magulang, yung mga bata? Dahil galit ba yung magulang sa bata? Sa kanyang anak? Hindi. Gusto niya ang kanyang anak na maging matin. Ayaw niyo mapahamak ang bata. Ito mali ang ginagawa
labas sa karapatan pagtao na bata na bigyan siya ng disiplina. Ang tinatawag na pag-abuso, kaya sobrang pag-disiplina, na hindi naman naiintindihan ng bata kung bakit mo siya hindi disiplina. Kailangan maramdaman ng bata na mali yung kanyang ginagawa siya. Maramdaman niya yung pagmamalasakit, pagmamahal ng ina, ayan ang ginagawa ito. Kaya din ng Diyos, ibigay tayo na disiplina. Ngayon, balikan natin sa Ari David na sumulat na talata. Si Ari David ay dumaan sa mga kahirapan ng mga kabataan niya. Ilang gusto niya sa Diyos. At inalalayan siya ng Diyos. Pagkamat pinagtanggaan siya patayin ng aling Saul. Pero ibibigyan siya ng pagpunta ng Panginoon. At pinagpala si Haring David. Mula sa kanyang pagiging siya'y naging pag-aawatid sa hari. Pero ginawa siyang hari ng Diyos dahil sa kanyang katapatan sa Diyos. At nung ginawa siyang hari, pinagpala siya ng Diyos. Nagpala ang kanyang kabuhayan. Dumami ang kanyang kayamanan. Lahat. Sumagana si Haring David. Nung masagana ko si Haring David, kumbaga, anong tao kapag sagana na sa buhay? Hindi ang kanyang po sa Panginoon ay parang hindi niya nakakano siya ng feeling na hindi niya nakalaman ng Diyos na sa akin sa ano man ang gusto ko, pwede ko magawa kasi mayaman ako, sagana na ako, hari na ako. At dumating sa buhay ni Haring David, naging malayo na sa Panginoon. Kumbaga, kung gaano siya kalapit sa Panginoon ng panahon ng kanyang pagsubok, na dumadanas siya ng hirap, kaya lalo naman siya naging malapit sa Diyos. Kaya yung pangapanalangin niya ang Panginoon na aking pastor, hindi ako mangailangan. Bakit lang ako sa lilit na kamatay, hindi ako tatakot sa kapagantang ikaw ang Panginoon na italaman. Malapit na malapit siya sa Diyos. Pero dito sa nung maging matagumpay na hari ko siya, parang baga nawala na yung siya ng pinapit sa Diyos. Kaya nangyari, alam mo, pag naging malapit ka sa Diyos, naging malapit ka naman sa mga tuksok na kasalanan. Ayun nga na, kawan, wala ka na siyang ginagawa, kaya sa kanya na lahat. Dumating sa kanyang tuksok, at sinabi kasi tayo sa tuksok. At nung magbunga yung kanyang ginawang kasalanan, ay natakot siya at pilit niya tinatago sa mga tao, ayaw mapulgar. Di ba? Pagkatapos makapulgar na ngayon ka palang ginawang mali. Ay gumawa siya ng plan A. Tinakawin yung si General, si Urias. Babalikin muna sa pangalayo si Urias sa kanyang pamilya. Sabi, o yan, kung ikaw ang pamilya ko. Kaya daw, masaya mo na, pag-balik na lang yun. Kasi parang natigbaan yan. Kaya matabalas, nakita tigbak yun siya siya mo. Pero bagabata labang mas araw ni Urias dahil sa katigbaan, naiwanan yung kanyang mga kasama. Pero putos na nga rin, punta siya. So, plan A, hindi nagtugon ba siya Haring David? Hindi kasi hindi siya umuwi sa bahay nila. Gumawag pa siya ng isa pa. Pinainom na, pinalasing niya na pinalasing si Urias. Kaya pag nagpaplasing na ito, kakabuhin nito sa kanyang bahay. Di kaso pag nalasing siya, matino pa rin isip niya, hindi siya umuwi sa kanyang bahay. Doon siya sa gwardiya, nakikisama. Kaya nang malaman ni Haring David na nabigo siya, sa plan A,
Tiyak mabubuti siya pag hindi siya gumawa ng paraan. Kaya yung plan B niya, gumawa siya ng sulat sa kanyang pinaka-commander ay yung pinaka-hila. Nakalagay doon. Ilagay mo si Orias sa front line. At kapag mainit ang labanan, mag-withdraw kayo, iyaan niyo siya, iwanan niyo yung kanyang grupo. At yung nga nangyari, namatay si Orias. Kasi talagang ipilain siya para siya, yung ang plano niya ng gabi. Kaya nung mamatay na yung si Orias, medyo sabi niya ito, ligtas na ako. Ligal na ako, pwede na, wala nang sagabal, pwede ko na bulong ang asawa ni Orias. Para may asawa, kasi mahalo na. Wala na siyang may nabag na batas. Nakaligtas sa paningin ng mga tao, ang ano rin, hindi na bulgar. Pero, hindi yun nakaligtas sa paningin ng Diyos. Kaya sabi ng ay nagpasulong yung Diyos kay sa isang propeta, papunta kay sila propeta natin kay ilang Amirin. Sabi ng propeta, manari, mayroong injustice na nangyayari dito sa Karian. Mayroon po isang mayaman na ang daming mga tupa sa kanyang kayumanan. At mayroon naman isang taong isa-isang tupa na mahal na mahal niya. Kung magkaroon ng handaan doon sa mayaman na yun, ang kanyang kinakuha yung isa-isang mahal ng alaga ng mahirap na yun. At yun ang hinanda. Kaya nag-aalis sa akin. Sino yung kapre? Sabi nga, ito kita nasa. Ikaw yun, mahal na hari. Sinabi ng Panginoon, ginawa kitang mahari, binigyan ko sa lahat ng pangyarihan mo. Binigyan ko lang ng kayamanan, ang kanyagan, karamihan sa iyo. Kung kulang pa, dadagdagan mo pa. Sino bakit mo pinapatay si Orias? Kaya, doon lamang naliwanagan siya rin gawin niya na ray-ray, hindi pa niya kasalanan. Kahit nasulat niya yung mga salatin. Nakalimutan niya na nakikita pala sa Panginoon na kanyang ginagawa. Hindi niya maibigay. At sa lahat ng mga sulat sa Aling David sa mga awit, 51, hanggang yung kanyang magsisisi, paghingi ng tawad. Sinabi nung kinilala sa mga kasalanan. At huwag mong bawin sa akin ang iyong sampung spirito. Ibalik mo sa akin nagalakan ng paglilipas. Nawala na sa kanya. Yung kapayapaan nawala sa kanya. Ang paggalakan bilang lingkod na Diyos nawala sa kanya. Kapag anak ka ng Diyos at gumawa ka ng mali at lumayo ka sa Diyos, ang dami natin, mawawala ka ng kapayapaan, mawawala ka ng kapayapaan. Ibig sabihin gusto ng Diyos, magsisikap at balik mo sa kanya. At pagkabat nagsisi sa Aling David, yun yung kanyang ginawa ay pinagsasahan mo pa. Maaaring magpatawad sa amin ng Diyos, pero ang ginawa natin mali, naranasin pa rin natin. Nakita natin sa kasaysayan, namatay ko yung anak niya. At nagpipinti yung kanyang anak laban sa kanya, nagpulong na pagdikla siya, pinalayos na tarihan. So, bawat kasalanan, may consequences. Mayroong bunga. Okay? So, dito tayo, ang mata na Diyos kailangan na katong sa atin. Ito na Diyos, maging mapit tayo sa kanyang harapan. Okay, pangalawa, ay pangatlo. Dahil sa Lord, ang kalinga ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na ano nga ating ginagawa para sa Diyos, para sa Panginoon,
ay hindi ka masasayang. Kaya kung malapit ka sa Panginoon, yung ginawa mo mabuti, ay nakakwa. Sa pangalan ng Panginoon, hindi ko sayang. Kasi karamihan sa mga tao, mabuti ko. Nagawa ko ng mabuti para gusto ko sa ina-announce pa sa akin. Ganito ang ginawa nito, maraming ginawa. So tayo masyado, walang nakaalam na may ginawa pa sa mabuti. Ating kapwa. Hindi ina-announce.